Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Kaloy ang karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa layong 470 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour and wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung trough or extension nito ay magdudulot po ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa Eastern Samar, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Mostly mga light to moderate po yung mga pag-ulan nito but possible pa din yung short period ng malakas na pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Samantala, yung isa pang low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling mataan sa layong 1,725 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Unlikely or hindi po natin nakikita na magiging bagyo ito, hindi rin ito papasok sa loob ng PAR and wala po itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies pa rin po yung prevailing for most areas of the country, lalong-lalo na dito sa bahagi po ng Luzon. So except po dito sa may ilang areas ng Eastern Visayas at Caraga, ang mararanasan lang po natin ng mga pag-ulan ay yung mga isolated dala po ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Base naman dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Kaloy, generally northwestward pa rin yung pagkilos nito, nananatiling malayo dito sa ating landmass. And makita po natin patuloy din itong papahina within 12 to 24 hours ay magda-downgrade na lamang po ito into a low pressure area. Again, wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa maliban na lang sa trough or extension po nito na siyang magdudulot ng mga scattered na mga pag-ulan mostly dito sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga area. At para naman sa maging lagay ng ating panahon sa araw ng Martes, sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, patuloy pa rin na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa rin po yung ating panahon, kaya hanggat maaari limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities kung hindi naman maiiwasan, lalong-lalo na po kung yung nature ng ating mga trabaho ay outdoor or sa labas. From time to time, sumilong at magpahinga na lamang po tayo. Ugaliin natin yung pag-inom ng tubig at huwag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw. And also pagsapit naman po ng hapon at gabi, lalong-lalo na dito sa ilang areas ng Cordillera Administrative Region at ilang bahagi pa po ng Bicol Region, possible po yung mga isolated o yung mga biglaan ngunit panandali ang pag-ulan, dala pa rin po ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 35 degrees Celsius, sa Baguio ay 18 to 26, sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, sa Lawag at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius, at sa Tuguegarao naman yung maximum temperature po natin ay maaaring umabot hanggang 38 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng maulap na kalangitan and possible pa din po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala po ng trough or extension ng low pressure area from Kaloy kapag nga po ito ay nag-downgrade na into a low pressure area. So mostly mga light to moderate pa rin po yung mga pag-ulan na ito, but possible pa din yung short period ng malalakas na pag-ulan. And dito naman sa rest of Visayas and Mindanao, maging bahagi po ng Palawan, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly mga isolated na mga pag-ulan pa rin po, dala ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo ay 25 to 32. Sa Cebu ay 27 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga at Cagayan de Oro, yung maximum temperature maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 31 degrees Celsius, while sa Davao naman ay hanggang 35 degrees Celsius.
Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malayo makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. In the next 3 days, sa malaking bahagi po ng ating bansa ay easterlies po muli yung iiral kung saan dito sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City patuloy pa rin na bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon at kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly mga biglaan at panandali ang pag-ulan lamang, dala pa rin ng easterlies. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 26. Sa Legazpi City naman ay 25 to 33 degrees Celsius. While for the area naman ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly ay mga isolated rain showers or thunderstorms lamang din po na dala ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius, sa Iloilo ay 25 to 32 at sa Tacloban City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. For the area naman ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Possible din yung mga biglaang pag-ulan, dala po ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 25 to 33 at sa Zamboanga City naman ay 25 to 34 degrees Celsius. At yan po muna ang latest dito